Bila-bila. Ragis, bila-bila. Ragis, bila-bila. Ito ang DXRS 918 sa Surigao City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. 48 minutos nakalabay sa alas 12. Isama na sa inyong tanghalian kasama sa mainit na kanis sa inyong hapagkainan ang mga naglalagablab na balita sa Express. Express Balita. Mabilis, malinaw, walang kulang, walang labis. Express. Express Balita. Express Balita. Sa Express Balita mga kasama ning kautuhon ning adlaw Huwebes, pizza 23 na sa buyan sa Abril tuig 2026 sa ngalan sa Tibok Puwersa sa RMN DXRS Surigao sa pagpangunas ng station manager si Miss Gaydol Budju, sa master control sa pagpangunaw Zap ni J.O. Bataan ingon man ni Zap Pilan o sa transmitter site sa Barangay Sabang si Gerson Dodong Kihanog ingon man si Pearly Fernandez. Kininyong radyoman sa RMN DXRS Surigao Gerson Galutera Fuentes sa ngalan usab ni radyoman Jojo Perol o jari na mga kasama ang uluhan sa mga nahipos nga balita. Coast Guard Surigao del Norte may partisipar sa tree planting activity na sa pagsaulog sa Earth Day 2026. Drugs operation ng General Luna, tuyo ka mga nadakpang suspect, gipang kasuhan na. LTO o Land Transportation Office nanawagan na usab sa mga motorcycle owner sa waya pa nagkuha og mga registered plate number sa ilang buhatan. Patayng lawa sa usa ka 35 anyos nga lalaki na bagtan nga naglutaw kay paubos na kini sa post-mortem examination. Barangay and SK election uman Nobyembre padadyong gipangandaman na COMELEC. Naguban pa man ang mga balita mga kasama dali lamang sa itong programang Express Balita. Isama na sa inyong tanghalian kasama sa mainit na kanis sa inyong hapagkainan ang mga naglalagablab na balita sa Express. Express Balita. Mabilis, malinaw, walang kulang, walang labis. Express. Express Balita. Express Balita. Sa detalye sa mga nahipos nga balita, tagbutyag mismo ni Provincial Election Supervisor Attorney Alvin Canta na Provincial COMELEC ang full preparation naghihimo ng COMELEC sa gikatakdang pizza sa piniliay kuman nagsingabot na Nobyembre. Kinihuman nga nahinabi sa RMN DXRS si Provincial Election Supervisor Attorney Alvin Canta din tagbutyag nini ang ilang nga gihimong pagpangandam. Dugang pa ni Attorney Alvin Canta nagganit daghan na usab ang mga panagtigom na idyang tagsalmutan sa dugang pagpangandam sa umaabot nga piniliay. Sa eksklusibong pagiginabi ng RMN DXRS sa programang Straight to the Point, tagbutyag usab nini ang ilang gihimong pagpangandam. Kahapon o the other day, bago pa naman na nato election for hearing para pag-approve po natin sa first applicant for this election. So, far sa public is concerned, pagkado na namang preparasyon at simpap, pinaspasay na galing inoon kinin, kaya nagkaduon naman sa banditay sa registration, sa mapit sa ang PNI, karong November 2. So, ay mga kalikayan na tumang inoon, na may issues na maingon sila nga bakit magpupun ang barangay sa ganyan kapatid elections. Well, sa atong Supreme Court, kung lang naman na pinipay-explain sa resolution ng Supreme Court, nakaputang ng polito, as far as the schedule ng barangay sa ganyan kapatid election, it is within the prerogative of the Congress. Meaning, kung ano na yung balaod na yung pasa, by setting the conduct of election for whatever purpose, then it is within the power of the legislature. Pero kita sa pamilig, kaya itong malaod, nakakanta na November 2, papanamin na rin ang malaod, so panadyo na natin preparation, and I could say that we are in full preparation for the upcoming elections. Agatipig sa pamahayag ni Provincial Election of Supervisor Attorney Alvin Canta sa exclusive interview ng RMN DXRS Surigao. Sa pagkakuman, nagpadadyon pa ang ilang buhatan ng Commission on Election con COMELEC sa mga pagpandawat sa mga
pagparehistro sa maabot nga piniliay. Dugang pa ni Atty. Alvin Ganta nga pipila na lang kaadlaw nga kasama pipila ka buyan ay ipahigayon ang November 2 Eskian Barangay Election. Dugang pamahayag usab nini nga ilang nga buhatan nangandam na usab sa umaabot nga piniliay. Balita. Duganghan ay pa sa tuang nga mga balita o kasayuran. Gipaubos na sa post-mortem examination ng City Health ang patayng lawas sa usa ka 35 anyos nga layaking nabagtan nga naglutang wa nay kinabuhi kagahapong adlaw diya sa may City Boulevard sakop sa Barangay Tab ning syudad. Nabaniog ang mga residente sa Barangay Tab sa nakit ang patayng lawas pasado alas 11:30 antak na sa buntag diin subay sa nimong report nga una nang gikatahong wala pa makilay ang maong suspect o ang maong nga biktima na sayran sa gihimong follow-up operation usab ng mga kawani ng Surigao City Police Station. Tagkilayan na ang maong biktima nga si Alexis Olvina Canyanula, 35 anyos, residente kini sa Barangay San Juan, sakop ning syudad. Una na usab sayran sa gihimong pag-imbestigar ng PNP nga gibati kini depression o nanagani ni panahon nga nagbuno sa iyang kaugalingong kinabuhi apan napalgan kini human nga tagbisuhan usab kini sa pamilya. Sa pagkakuman, nagpadadyon pa ang ilang gihimong makuting investigasyon samtang taghuyatan usab ang paggawa sa resulta sa gihimong post-mortem examination uban sa mga kadagkuan ng City Health. Balita. Duganghan ay pa sa tuang mga balita o kasayuran gipang kasuhan na sa kalapasan sa Section 5. Ingon man sa Section 11 sa Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang mukabat tuyo ka mga nadakpang suspect sa gihimong bypass operation sa mga operatiba na General Luna Municipal Police Station adtong milabayng adlaw sa gihimong padadyong kampanya sa illegal nga droga sa atoang probinsya. Sa natagay nga bypass operation mahitabo kini pasado alas 12:40 antak na sa tungwang gabi diha sa may Purok 2 sa Barangay Malinaw sakop sa maong lungsod. Nakilayan ang mga nadakpang suspitsado nga sila si Jason Reed Diaz Pacanyor, 34 anyos, Aldani Dusol Iscusura, 36 anyos, Janios Porcadilla Magaluna, 42 anyos, kensa napalitan kini sa usa ka plastic sachet sa tagtuhoang droga gamit ang 1,000 ka pesos nga bypass money. Nakuha sa ilang posisyon ang 1,000 ka pesos nga bypass money o 5 ka plastic sachet sa tagtuhoang drogang gimanabanang nagtimbang sa 8.4 gramos nga nagkantidad kini sa 57,377 pesos. Ang tuyo ka mga nadakpang temporaryong nabalhog sa custodial facility ng General Luna Municipal Police Station 15 kaganinang buntag giduso na dito sa korte. Pinaagi sa inquest proceeding ang pagpresentar sa tanan nga mga ebidensyang nakalap sa ilang posisyon sa pagdusog kaso sa nadakpang mga tulo ka mga sospetsado. Balita. Duganghan ay pa sa tuang nga mga balitang ug kasayuran. Mokabat sa 150 ka mga punuan sa kahoyng nara ang gipang-ugbok atol usab sa gihimong tree planting activity uban sa mga kawani ng Coast Guard Surigao del Norte. Pagpalambo sa kinaidahan tumong sa maong aktibidad nga gipanguyuhan sa Department of Environment and Natural Resources o DENR sa buhatan ng Pendro isip kabahin sa solidong suporta sa environmental protection. Gihimo ang maong aktibidad sa Provincial Tree Park sa Barangay Ipil kagahapong adlaw uban sa puwersa usab ng Coast Guard District Northeastern Mindanao sa nan mga stakeholders, mga nakalilaing ahensya sa gobyerno isip pagpadayag sa bayanihan na himong simbolo usab kini sa kamatud-anon o pagpugi sa pagpakita ng kaayuhan pagpalambo sa kabukiran nga bahin sa Barangay Ipil sa gihimong tree planting activity. Balita. 58 minutos na kalabay sa alas 12 mga kasamas. Duganghan ay pa sa tuang balita o kasayuran. Ang mga kawani ng LTO na nawagan sa mga motorcycle owner sa kadtong wala pa makakuhang plaka o registered plate number na magkuha na sa ilang buhatan. Sobring nanawagan sa publiko ang kadagkuan ng Land Transportation Office
ngadto na sa mga motorcycle owners nga waya pa kini makakuha sa ilang plaka o mga registered plate sa buhatan ng LTO. Kini human nga mibutyag sa eksklusibong pamahayag ni Deputy District Head Georgine Paronia na ubay-ubay na ang mga plakang pwedeng i-release sukad pa sa pagsugod sa maong programa. Tagbutyag usab ni Georgine Paronia nga way bayad sa nan libre ang pagkuha ng niini uban sa pagdaya sa mga gikinahanglang requisitos. Panadyon usab kini nananawagan ang pagkuha labi na sa kadtong mga imprintadong driver's license sa wala pa makaklaim sa mga nanag-ija nini. Pagbutyag sa eksklusibong interview sa RMN DXRS ngadto na kang Deputy District Head Georgine Paronia sa ijang buhatan. Mao ni po ni salamat ni nga pangutana kay mao po mong panawagan kay among naobserbahan murag naglaksman ang pag-claim sa ilang mga plaka diri sa mga opisina. Actually, wala gyud kini bayan ning plaka kung gawin nga nato kay sing sa dilang mo diri mag-inquire mo sa pag-change ng plaka. Kasi man temporary nga mga plate number mo kay mo sa plaka kay gamit kayo di siya no identification sa inyong sakyanan para din sa mong privacidad. At then ikaduha, apel na po niya ang printing sa inyong driver's license cards. Ubay-ubay ang atong cards. Yung wala pag-yapag ka-claim. Pero, wala may yung mga bayad ang pag-claim sa inyong una, license cards o wala yung bayad ang pag-claim sa inyong respective i-picture lang ginamo nga during sa Ang katiping sa or pamahayag sa nagsilbing Deputy District Head ng Land Transportation Office na si Georgine Paronia. Tagbutyag usab nini sa gihimong pamahayag nini sa pagbisita ng RMN DXRS kagahapong adlaw dito sa ijang buhatan nga nagpadadyon usab ang ilang sunod-sunod nga mga law enforcement operations sa kadayanan gani kaganinang buntag o kuman nga mga oras mga sama. Nagpadadyon usab ang ilang law enforcement operation sa pagpanakop sa kadtong mga malapason sa balaod trapiko, partikular na diya sa may National Highway sa Barangay Tapa Sakop ning syudad. Nasayran usab mga kasama nga ubay-ubay ang mga nahimong nadakpan labi na gyud sa mga nakalapas sa balaod. Ang sagad sa ilang mga nadakpan kadtong mga unregistered plate number, mga walay mga rehistro o expired usab ang mga driver's license. Tagbutyag ni Georgine Paronia sa ijang pamahayag nga nagpadadyon usab ang mga law enforcement operation bisan pa man taliwala sa krisis nga naatubang kuman sa atoang lugar. Apan dili usab nini butyag ang safety sa ato ang mga motorista labi na yun mupahigayon og matag karon og unya nga mga checkpoint dinhi sa atong syudad. Isama na sa inyong tanghalian kasama sa mainit na kanis sa inyong hapagkainan ang mga naglalagablab na balita sa Express Balita. Mabilis, malinaw, walang kulang, walang labis. Express Balita. O kato mga kasamang naglangkob na itong programa kuman ning kautuhon ning adlaw Huwebes sa Pizza 23 na sa buyan sa Abril tuig 2026. Dili pa kita mutakop mga kasama ato sa bitimbayag Maradyaw na pagpamati sa to ang mga sukindig paminaw diya sa may area ng Arellano District sa may Purok Size sa Barangay Cagniog sa mga Bisero family na minaw og naglantaw kuman ingon man diya sa may Dinagat Islands, Siargao Island ingon man sa pipila ka bahin usab sa Southern Leyte o mga sukintig paminaw sa Surigao del Sur. Ato sa bitimbaya mga kasama o nagpaludyo nini atong programa ang Express Balita ang wangwang tabsihan diin lamian nga mga combo meals nga gianda mga kasama. Bisita kanunay kung gusto ka mong mukaon sa mga lamiang pagkaon. Ang ilang buhatan diha sa may o ilang mga tindahan diha sa may Narciso Piria Street sa Barangay Tap ingon man sangang buhatan o tindahan usab sa may Night Market sa City Boulevard sa Barangay Tap ning syudad. Ubos nga ginumalag ipanagian ni Mr. and Mrs. Rapunzel Orsihula o Joshua Pedronio. Wangwang tabsihan. Diri natapos mga kasama itong programa ng Express Balita ning kautuhon ning adlaw Huwebes, Pizza 23 sa buyan sa Abril tuig 2026. Sa ngalan sa Tibok Puwersa sa RMN DXRS Surigao, sa pagpangunas ng Station Manager si Ms. Gaydol Puccio sa Master Control,
Siya J.O.J. Obatan kapilan sa transmitter site sa Barangay Sabang. Si Gerson Dudong Quijano ingon man si Perly Fernandez. Kangalan ni Radyoman Jojo Pirol. Kininyo Radyoman sa RMN DXRS Surigao. Gerson Galotera Fuentes. Tatak! RMN. Express Balita. RMN. Oras mga kasama, 4 minutos nakalabay sa alauna. 60 radio stations